Ngayon ay meron pong usap-usapan na bumabalot sa buong crypto community. At ito ay hindi po tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol po sa psychology ng presyo. Alam nyo ba na kahit ang mga pinakamatalinong tao sa likod ng Ripple ay nagkakamali rin sa pag-predict ng market? Isa pong malaking revelasyon ang muling lumutang tungkol kay dating Ripple CTO David Schwartz dito na dinala po sa atin ng ating balita dito na si Times Tabloid at maging ang crypto commentator na si Crypto Deal News. Yan, sabi po sa title ng ating balita dito ay Did XRP Ripple CTO just suggested $12 and $2,000 XRP price? Yan, here's the latest. Kaya pag-uusapan po natin dito ang posibilidad ng $12 hanggang $2,000 na presyo ni XRP. Pero teka lang mga kakrito, bago po tayo mag-celebrate, ay kailangan po nating intindihin ang konteksto. Hindi po ito simpleng prediction o hype. Ito po ay hango sa isang personal na karanasan ni Schwartz noong ibinenta po niya ang kanyang Ethereum sa napakamurang halaga. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kwentong ito at kung bakit ito nagsisilbing isang dambuhalang babala para sa atin bilang mga XRP holders na baka nagpaplano ng mag-exit ng maaga. Simulan po natin sa Ethereum tragedy ni David Schwartz. Sabi dito, according to the Post, Schwartz explained that he sold Ethereum at approximately $1.05 after observing repeated price movements between 0.70 and $1. He stated that he expected the asset to follow a familiar pattern, allowing him to re-enter at a lower price. Ayan, ito po ang nakaraan ni David Schwartz. Kanyang ibinahagi na meron daw siya noon na meron daw po siyang Ethereum noon. Noong mga panahong ito, ang presyo po ni Ethereum ay naglalaro lamang sa pagitan ng 0.70 at saka $1. Ngayon ay napansin po ni Schwartz ang isang pattern daw. Yan, ang pattern daw na ito ay aakyat ang presyo sa $1 tapos bababa daw ulit. Dahil sa pattern na ito, nagpasya po siyang ibenta ang kanyang Ethereum sa halagang $1.05. At ang kanyang plano po ay simple lamang. Antayin na bumaba ulit ang presyo para makabili po siya ng mas marami sa mas murang halaga. Pero dito po nagsimula ang kanyang pagsisisi. Sa halip na bumaba, ang Ethereum po ay humarurot pa itaas. Umabot ito ng $12. At sa puntong ito, inisip po ni Schwartz na peak na ito o ito na ang pinakamataas na mararating ng asset. Kaya hindi po siya bumili ulit. At ang resulta, nakita po nating lahat kung paano po umakyat si Ethereum patungong $2,000 at higit pa. Ang desisyong iyon ay isa sa mga bagay na inamin niyang pinagsisisihan niya dahil minaliit po niya ang potensyal ng market. Ayan. Ngayon ay dito na po papasok ang aking opinion. Napakalalim po ng aral na ito, lalo na para sa atin na nakatitig po sa charts araw-araw. Ang nangyari po kay Schwartz sa Ethereum ay ang tinatawag nating the trap of short-term thinking. Bilang mga investors, madalas po tayo maging kampante kapag nakakakita tayo ng paulit-ulit na pattern. Iniisip natin na master na natin ang galaw ng market. Sa XRP, marami sa atin ang nag-aabang sa bawat kusing ng pag-akyat. Marami ang nagsasabi na pag-abot ng $2, benta ko muna tapos abang ako sa dip. Pero isipin po ninyo ang kwento ni Schwartz. Noong ibinenta po niya ang kanyang Ethereum sa $1.05, ang layunin niya ay magkaroon ng mas maraming coins. Pero ang market ay walang pakialam sa plano mo. Sa oras ng isang asset gaya po ng XRP ay magsimulang magkaroon ng institutional velocity, ang mga pullbacks na inaantay natin ay pwedeng hindi na dumating. Ang $12 na peak
na inisip po noon ni Schwartz para kay Ethereum ay katumbas marahil ng mga targets na nakikita natin ngayon para kay XRP. Kung ikaw ay magbebenta sa $12 dahil iniisip mong overvalued na ito, paano kung ang destinasyon pala ay $2,000? Ang pinakamahirap na parte ng trading ay hindi ang pagbili, kundi ang pag-upo at pagpigil sa sarili na magbenta ng maaga. Ang psychology po ni Schwartz noon ay parehong-pareho sa psychology ng maraming mga XRP holders ngayon. Ang takot na maiwan ng profit laban sa takot na muling maiwan ng trend. Ngayon ay dito po sa video ni Crypto Deal News ay ginamit po ang Ethereum bilang halimbawa para magbigay po ng perspective sa mga XRP holders. Ang mensahe po rito ay malinaw. Huwag maliitin ang pwedeng mangyari kapag ang conviction ng market ay nagbago. Sinasabi po sa commentary na si XRP ay pwedeng dumaan sa parehong price discovery phase. Kung ang Ethereum ay nagawang mag 12,000% increase mula sa presyong ibinenta ni Schwartz, bakit hindi ito pwedeng mangyari kay XRP sa ilalim ng tamang kondisyon? Binigyang diin po sa balita na ang mga pahayag ni Schwartz tungkol sa high valuations ay madalas na pwede pong madalas na ma-misrepresent ng publiko. Hindi po siya direktang nagbibigay ng presyo para mag-hype. Sa halip ay pinag-aaralan po niya ang market behavior. Ang kanyang position ay nakatutok po sa investor conviction, ang paniniwala ng mga tao sa tunay na halaga ng asset. Kung ang mga tao ay naniniwala na si XRP ay para lang namang sa cross-border payments sa maliit na scale, baka mag-settle po sila sa mababang presyo. Pero kung makikita po ang tunay na utility nito sa global liquidity, ang $2,000 ay hindi na magmumukhang imposible sa malayong hinaharap. Ngayon ay sa aking opinyon ay dito po natin kailangang pag-usapan ang pagkakaiba ng price prediction at ang potential valuation. Ang $2,000 XRP ay isa pong numerong mahirap lunukin para sa maraming traditional economist dahil po sa market cap. Pero sa crypto, ang liquidity at scarcity ay nagdidikta ng sarili po nilang batas. Kaya masasabi ko po rito ay hindi tungkol sa kung kailan aabot ng $2,000 sa XRP, kundi tungkol sa kung paano tayo magre-react kapag nagsimula na ang pag-akyat. Tignan po natin ang kasaysayan. Nung si Bitcoin ay nasa $100, maraming nagsabi na ang $1,000 ay scam o imposible. Nung si ETH ay nasa $10, ang $1,000 ay itinuring na panaginip. Ang aral po ni David Schwartz ay nagpapaalala sa atin ng ating mga perceived peaks o yung nakikita natin na pinakamataas ay madalas na limitado ng ating sariling bias. Kung titignan po natin sa XRP ngayon, marami ang nakakulong sa short-term patterns. Aakyat ng konti, benta. Bababa ng konti, panic. Ang mga smart money at mga institution ay hindi po gumagalaw ng ganyan. Sila ay nag-iipon dahil alam nila ang end game. Ang parallel na ginagawa sa pagitan po ng Ethereum at XRP ay isang paalala na sa oras na kumawala ang presyo mula sa mga suppression levels, ang bilis ng pag-akyat ay pwede pong maging exponential na hindi mo na kayang habulin. Kung ikaw ay nagbebenta sa bawat incremental increase, baka magising ka na lang isang araw na ang presyong binenta mo ay hindi na muling makikita sa chart. Ngayon ay pag-usapan naman po natin dito ang long-term holding laban sa short-term timing. Yan, sabi rito, the video further presented a broader argument about investor behavior in the cryptocurrency market. The commentator suggested that a large portion of market participants may repeat the same pattern described in Schwartz's Ethereum
experience, particularly with XRP. Ang video commentary daw ay nagbigay po ng isang mabigat na argumento tungkol sa behavior ng mga investors. Sinasabi po rito na malaking bahagi ng market participants ang malamang na uulit sa pagkakamali ni David Schwartz. Maraming holders ang magbebenta raw sa bawat price hike sa pagkakalang magkakaroon ng reversal. Pero ang totoo ay baka extended upward movement. Yan, extended upward movement na pala ang nagaganap. Binanggit din po ang papel ng mga institutional participants. Habang ang mga retail traders ay abala po sa pag-timing ng market, ang mga institutions ay masayang nag-a-accumulate. Sila ang nakikinabang sa sustained price growth dahil mayroon po silang long-term horizon. Yan. Or mas mahabang pananaw. Ang mensahe para sa atin bilang mga maliliit na investors ay ang pagtatangkang i-timing ang market ay madalas humahantong sa missing out sa pinakamalaking gains. Sa aking opinyon, ito po ang pinaka-importanting bahagi ng usapan ngayon. Ang market timing ay isang laro kung saan iilan lang ang nananalo, pero marami ang nasasaktan. Masasabi ko po ay ang pinakamalaking kalaban natin kay XRP ay hindi ang SEC, hindi ang mga bears, kundi ang ating sariling impatience. Kaya isipin po natin ito mga kakripto. Ang dating CTO ng Ripple na si David Schwartz ay nagawang magkamali sa pag-timing kay Ethereum. Sino tayo para isipin na perpekto ang ating timing kay XRP? Ang mga institution ay hindi po nagbebenta dahil lang kumita na sila ng konti. Sila ay nagbebenta base sa strategic targets. Ang strategy ng pagbebenta ng paunti-unti o incremental selling ay pwede pong makatulong para kumuha ng profit, pero ang pag-exit ng buo dahil sa takot na bumaba ang presyo ay ang pagkakamaling tinutukoy sa kwento ni Schwartz. Ang market condition ay pwede pong magbago sa isang iglap. Isang pirma lang ng regulasyon, isang malanging partnership, at si XRP ay pwedeng pumasok sa isang vertical phase kung saan wala ng pullbacks para sa mga naiwan. Kaya masasabi ko pong huwag pong maging trader na laging nakaabang sa exit door. Maging investor na nakatingin po sa horizon. Ang $12 ay pwede pong maging hinto lang sa biyahe patungong mas mataas pang valuation. Ngayon ay balikan po natin si David Schwartz. Ang kanyang pag-amin na hindi po siya bumuli ulit ng ETH noong umakyat ito sa $12 dahil inisip niyang huli na ang lahat ay isa pong napakalakas na psychological lesson. Maraming tao ang hindi po bumibili ng Bitcoin sa $10,000 dahil inisip po nilang mahal na. Ngayon ay tinitignan natin ang $10,000 bilang isang napakamurang presyo. Kaya ang parehong cycle ay pwede pong mangyari kay XRP. Kung si XRP ay umakyat po sa $10, maraming magsasabi na huli na ako, hindi na ako bibili. Pero paano kung ang $10 ay ang bagong $1? Ang desisyon na wag bumili, pabalik o re-enter dahil po sa pride o dahil sa maling akala na overpriced na ang asset ay ang ikalawang bahagi ng pagsisisi ni Schwartz. Sa aking opinion, ang price is what you pay, value is what you get. Kapag ang presyo ng XRP ay nagsimulang gumalaw patungong double digits, ang value nito sa global financial system ay magiging mas malinaw. Masasabi ko po rito ay kailangang maging handa tayo sa mental shift. Kapag nakita nating lumalampas ang presyo sa ating mga inaasahang targets, huwag po tayong agad magpanik at magsara ng posisyon. Kadalasan ang pinakamalaking kita sa crypto ay nagmumula sa mga assets na hawak natin sa loob ng maraming taon. Hindi sa mga assets na trinade natin pabalik-balik. Ang kwento po ni Schwartz sa Ethereum ay nagsisilbing salamin para sa atin.
Pinapakita po nito na kahit ang mga taong nakakaalam sa loob ay pwede pong mabigla sa bilis ng market. Ang $12 XRP ay pwede pong mangyari ng mas mabilis kaysa sa inaakala natin. At ang $2,000 ay pwede pong maging realidad sa mundo ng tokenization at CBDCs sa hinaharap. Ang susi ay ang conviction. Kung naniniwala ka po sa utility ng XRP, huwag kang magpa-distract sa mga maliliit na bumps sa daan. Ang bawat sell-off na gagawin mo sa mababang halaga ay pwedeng maging kwento ng pagsisisi mo pagkalipas ng ilang taon. At ayan sa kabuuan, ang revelasyon po tungkol sa Ethereum trade ni David Schwartz dito ay hindi lang basta trivia. Ito po ay isang blueprint ng kung ano ang pwedeng mangyari sa atin bilang mga XRP holders. Ang $1.05 ETH na naging $2,000 ay isa pong matinding paalala dito sa crypto, kung saan ang imposible ay madalas pong maging inevitable o hindi po maiiwasan. Kaya wag po nating hayaan ng ating mga short-term goals ay maging hadlang sa ating long-term wealth. Ang mga institution ay nakatingin po sa malaking litrato at dapat tayo rin. Ang $12 ay isa po itong milestone. Ang $2,000 ay isang vision. Alin man sa dalawa ang mauna, siguraduhin po nating hindi tayo ang taong magsasabi sa huli na binenta ko kasi akala ko peak na. Kaya manatili po tayong matalino, manatili po tayong disiplinado at laging tandaan na sa cryptocurrency market, ang pasensya ay madalas na mas mahalaga kaysa sa katalinuhan. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.